Kumusta mga kapango? Alam niyo bang nag-Japan ako bago ako pumunta dito sa Canada? Ang sabi nga nila ay Japan, Japan, sagot sa kahirapan. Yung iba naman, ang sabi nila, pag nag-abroad ka daw ay yayaman ka. Well, it's a prank! Fake news! Yumaman naman ako sa depressed, lungkot, homesick, luha, sama ng loob. Mayaman din ako sa resibo. Sa totoo lang, diyan ko napatunayan na mahirap talaga maging OFW. Nasa Pinas ako, na nag-a-apply ako, nalulungkot ako pag hindi ako napipili ng mga employer. Tapos tuwang-tuwa naman ako nung ako ay napili. Sobrang daming nag-apply, dalawa nga lang kaming napili ng aking partners na si Mirasol. Nung napili nga kami ay nag-aral kami ng 3 months to 4 months nga. Akala nga namin makakalipad na kami nung natapos na yung 3 to 4 months na pag-aaral namin ng Japanese language. Pero umabot kami ng taon bago kami makaalis. Nagka-problema ang mga papers namin galing sa Japan papunta dito sa Pinas. Ang sabi nila sa amin, kaya daw tumagal ng 1 taon mahigit dahil nagkaroon nga ng problema doon sa pinaka-main doon sa Japan. Tapos, ang nangyari, nailipat kami sa ibang agency. Nung nailipat nga kami, lahat ng pinasa naming requirements at medical, nag-back to zero. Naman, depressed na depressed kami kasi wala na nga kaming panggastos. Alam mo yung nagdadalawang isip ka na kung itutuloy mo pa o hindi. Kasi may mga balita sa amin na pag daw tumagal pa at wala pa yung aming tinatawag na job order, magba-backout yung mga employer namin. Ibig sabihin, makakancel lahat at hindi na kami makakalipad pa. Ang dami namin pinagdaanan. Pero hindi pa rin kami sumuko. Itinuloy namin yung pangarap namin na makalipad na dito sa Japan. Nagpapasalamat din ako sa agency na tumulong sa amin na makalipad kasi dahil sa kanila natupad yung pangarap namin. Kaya lang, mayroon ding malungkot na part kasi hindi kami sama-samang lumipad. Nakatakutan namin na ika-cancel ay nangyari sa kanila. Yung iba sa amin ay hindi nakalipad kasi nga ikinancel ng employer so sobrang tagal nga. Ang daming ang nangyari. Yung ibang na-cancel, nagpa-line up na lang sila sa ibang employer kasi nga kung gusto nga nilang matupad yung pangarap nilang makapunta dito sa Japan. Pero hindi pa rin umayon sa kanila ang pagkakataon kasi nga nagkaroon ng pandemic. Tumama ang COVID-19 sa buong mundo kaya natigil ulit sila, Diyos ko Lord. Swerte nga kami at nakalipad na kami dahil nga hindi kami naabutan ng COVID-19. Di ba nga nasa Pilipinas ako at akong lumipad sa Japan. Gusto ko nang makalipad. Kumita ng yen. Diyos ko Lord, nung nasa Japan na ako, gusto ko nang umuwi ng Pinas. Buwan pa lang noon at wala pa 1 taon pero ramdam na ramdam ko na yung kalungkutan at pagka-homesick ko. Hindi mo talaga maiintindihan ang mga nararamdaman ng isang OFW kung wala ka sa sitwasyon nila. Halo-halo ang pakiramdam ko, homesick, depression, pagod, sakit ng katawan. Gustong-gusto ko na talagang umuwi doon sa Pinas. Kung hindi lang talaga ako matatag at kung hindi lang talaga matibay ang loob ko, siguro hindi ko tinapos yung kontrata ko na 3 years. Hindi ko naman sinabi na pangit ang Japan. Lang talaga yung environment, yung trabaho nila, ugali nila. Hindi mo yun ma-adapt at kung hindi ka matatag, talagang uuwi ka talaga ng Pinas. Sabayan pa ng mga kasama mong toxic, ay nako po, Diyos ko Lord. Buti na nga lang marami kaming mga Pilipino doon. Minsan nagkakasiyahan, minsan nagkakayayaan mamasyal. Kaya nawawala rin yung mga lungkot at depression. Na-realize ko sa sarili ko na ayoko dito magtrabaho at tumanda. Realize ko din na ang Japan ay maganda lang sa pangalan na Japan. Hindi totoo yung mga narinig ko sa Pilipinas tungkol sa Japan. At na-realize ko din na wala akong future dito at hindi ito para sa akin. Shoutout sa mga kababayan ko dyan sa Japan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Bye-bye!